Isang mapagpalang araw po sa lahat. To God be the glory sa isa na namang opportunity na pag-aralan ang salita ng Panginoon. Naniniwala kami that the Word of God is alive and active. It is a light that guides us as we exercise our Christian living. Kaya po, mahalaga na bago pumasok sa trabaho, sa school, o kahit na anong gawaing bahay, dapat tayo makapagbaon ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Muli po namin kayong wini-welcome dito sa Diakonos, and Diakonos simply means servant, and this is our online Bible study ministry. We exist po to serve God's people online, lalo't higit sa mga kasama ko pong OFW dito sa Middle East. We did not set this page to be monetized both in Facebook or in YouTube. Our desire only is that you develop a relationship with God through the study of His Word po. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang topic na God's compassion. Ito po ang Bible study number 87. At kung wala po kayong lakad, wala din po ako. Tara, Bible study tayo mga kapatid. Mga kapatid, our verse today is found in Psalms 145 verse 9. Ang sabi, "The Lord is good to all. He has compassion on all He has made." Mga kapatid, sa araw na ito, I would like to share 3 points. 3 punto lamang po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw patungkol sa verse natin today. Number 1, the universal goodness of God. Alam niyo po, minsan nakakarinig tayo ng mga tanong na, totoo ba talagang mabuti ang Diyos? Kung mabuti siya, bakit ko hindi naaabot ang mga gusto ko? Bakit bakit niya kinuha yung mga bagay na gusto ko? Bakit niya binibigay sa akin itong mga bagay na hindi ko gusto? And this is where the problem lies, mga kapatid. When we try to equate God's goodness sa mga bagay na gusto natin. Ako po ay magulang na ngayon. May mga bagay na gusto ang anak ko, pero dahil alam kong ikakasama niya ito, in the long run, hindi ko binibigay. Meron ding mga bagay na ayaw ng anak ko, tulad ng disiplina, pero binibigay ko kasi alam ko ikakabuti niya in the long run. It is the same with God's goodness at higit pa dyan. Kasi po sa verse natin, it highlights God's goodness which extends to all creation, hindi limitado sa specific group or nation. Kitang-kita ang kindness niya in nature, in His provision, and in His care for every living thing. Actually, sa Matthew chapter 5 verse 45, ang sabi niya, He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Alam niyo po mga kapatid, dito mo makikita that irrespective of who you are, ikaw man ang pinakamabuti or pinakamasamang tao sa mundo, God is still good to you. Mamaya I'll explain further patungkol dyan. Number 2, God's compassion for all creation. Alam niyo po mga kapatid, sa original Hebrew text, ang compassion ng verse natin today, the term compassion there is called rakam. And the term rakam is closely related to the word womb, which is rekem, suggesting a nurturing, a protective, and a life-giving love. Ganyan ang goodness ng Panginoon, mga kapatid. At alam niyo po, during their time, they translate it in Greek as elios, which means mercy. At alam niyo po, ang term na mercy, it means, in layman's term, not receiving the punishment that we deserve. Kaya po, sabi sa Romans chapter 5 verse 8, "But God proves His love for us that while we were still sinners, Christ died for us." Somebody died for our sake, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, "Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend." Kapag ka ibinigay mo na ang buhay mo sa iba, ay wala nang hihigit pa na pag-ibig dyan, kapatid. At yan nga ang demonstrate ni Jesus sa atin. Number 3, our call to reflect God's goodness. Mga kapatid, bilang mga recipients ng goodness ng Panginoon at compassion ng Panginoon, lahat tayo ay tinawag na i-reflect ang mga qualities na ito sa iba. Amen? Believers are encouraged to demonstrate God's kindness and mercy. Hindi lang sa mga taong sa tingin mo worthy na bigyan ng pag-ibig, pagpapatawad at kabutihan, kundi pati na rin po sa mga taong maaring nakasakit sa atin, nandaya sa atin, mga taong nang maliit sa atin, ay pakitaan natin ng kabutihan at pagpapatawad at pagmamahal. Hindi dahil po mabuti tayo, kundi dahil mabuti ang Diyos. Because we are to reflect
God's goodness. Ang sabi sa Ephesians chapter 4, verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Tanong, tinanggap mo na ba si Jesus sa buhay mo, kapatid? Alam niyo po, mga kapatid, you cannot give what you don't have. Amen? Kapatid, nakita mo na ang kabutihan ng Lord sa buhay mo. Na kaya pala buhay ka pa hanggang ngayon dahil binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na tanggapin si Jesus, na siyang tanging daan upang tayo ay maligtas. Kapatid, if you are willing, why don't you lift up your voice to God? Cry it out before God. Aminin mo sa Panginoon ang mga pinagdadaanan mo, ang mga kasalanan mo. Acknowledge before God that I am a sinner. Lord, sabihin mo, Lord, I am a sinner. I don't know how to pray, Lord, but I invite you into my life. Lord, iligtas niyo po ako sa mga kasalanan ko. Rescue me from my fleshly desires that separates me from you. From this day onwards, I declare that you are now my Lord and my Savior, and I believe God raised Jesus from the dead to prove that your words are true. Kapatid, if you have made that prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. I encourage you, kapatid, to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple po kayo. Grow in the knowledge of our God. Talikuran na natin yung mga dati nating ginagawang mga mali. Mga kapatid, sa pag-aaral natin ngayon, nakita natin kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan at habag sa lahat ng kanyang nilikha. Hindi tayo karapat-dapat, ngunit sa kanyang walang hanggang pag-ibig, tayo ay binigyan niya ng pagkakataon na makilala siya. At sa pagtanggap natin sa kanyang kabutihan, tinawag niya tayo upang maging ilaw ng kanyang pag-ibig at habag sa mundo. Patuloy po natin sanang isabuhay ang mga aral ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, mga kapatid, bilang isang testimony sa kanyang kadakilaan. Mga kapatid, if you are blessed, so am I. Let's pray po. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan at habag. Salamat po sa pagkakataong ito upang pag-aralan ang iyong mga salita. Naway ang aming mga puso ay laging bukas sa iyong mga aral at patuloy kaming maging ilaw ng iyong pag-ibig at habag sa aming mga kapwa. Patatagin mo po kami sa pananampalataya at tulungan mo po kaming mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas, ito po ang aming panalangin. Amen at amen. Kapatid, kung bago ka sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. And when you feel that this Bible study might be helpful po sa iba, please consider sharing this Bible study po. Purihin po ang Panginoon. I hope to see you in the next Bible study, God willing, and the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hanggang sa muli, mga kapatid, hanggang sa muli nating pagsasama-sama. Manatili tayong matatag sa pananampalataya at magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory. God bless you po, mga kapatid.